Noong umaga ng July 30, 2011, isang bagay na nakakatakot ang nangyari sa isang luxury apartment complex sa Sydney. Nagulat ang mga residente ng Hyde sa mga hiyawan na nagmumula sa ika-15 palapag. Sumugod ang mga tao sa labas at natagpuan ang walang buhay na katawan ni Lisa Cecilia Harnham. Makalipas ang ilang minuto, ang kanyang kasintahan, ang 37 taong gulang na si Simon Gitney, ay tumakbo palabas ng gusali, mukhang wasak at nabigla. Noong una ay tila isang trahedya na aksidente, ngunit may kakaibang twist. Isang punit na tala ang natagpuan sa bulsa ni Lisa na may nakakagigil na mensahe. May mga surveillance camera sa lahat ng dako sa apartment. Ang pagtuklas na ito ay nag-iwan sa lahat na nagtatanong ng parehong tanong. Bakit nangyari ang kalunos-lunos na pangyayaring ito? Ito ba ay isang aksidente o isang bagay na mas masama? Ang high-profile event na ito ay yumanig sa dalawang bansa, sa Australia kung saan nangyari ang trahedya, at sa Canada, ang tinubuang bayan ng biktima. Ang kaso ni Lisa Harnham at Simon Gitney ay naging isa sa mga pinakatinalakay at kontrobersyal na mga paglilitis sa kriminal sa kasaysayan ng Australia. Sa video na ito, sumisid kami ng malalim sa kung ano talaga ang nangyari noong nakamamatay na umaga, at ilalabas ang katotohanan sa likod ng nakakagulat na kaso na ito. Si Lisa Cecilia Harnham, ipinanganak noong Hunyo 1981 sa isang suburb sa Toronto, ay ang pangalawang anak ni Joan, na pinalaki kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jason. Maagang pumanaw ang kanilang ama, naiwan si Joan para palakihin silang mag-isa. Si Lisa ay aktibo at hinihimok mula sa murang edad, mahilig sa sports tulad ng football at volleyball. Ngunit balet ang kanyang tunay na pag-ibig. Siya ay masinsinang nagsanay, ginugugol araw-araw ang dance studio. Pagkatapos makapagtapos ng paaralan, ipinagpatuloy ni Lisa ang kanyang mga gawain sa sayaw. Habang nag-aaral sa universidad, nagtrabaho si Lisa bilang konsultant ng pabango sa isang malaking cosmetics chain. Noong 2005, sa edad na 24, nagpasya si Lisa na palawakin ang kanyang abot tanaw sa pamamagitan ng paglalakbay at pagkakaroon ng mga bagong karanasan. Lumipat siya sa Australia gamit ang isang 12 buwan na work visa na naghahanap ng mas mainit na klima kaysa sa Canada. Sa kabila ng pagkakaiba ng distansya at oras, nanatili siyang malapit na konektado sa kanyang pamilya, madalas na nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa kanyang ina, si John. Sinuportahan ng kanyang pamilya ang kanyang desisyon na lumipat at ang kanyang mga plano na sa kalaunan ay makakuha ng pagkamamamayan ng Australia. Si Lisa Harnham ay nakakuha ng posisyon sa Australian College of Hairdressing and Beauty sa Sydney, isang perpektong akma para sa kanyang pagkahilig sa fashion, hairstyle, at beauty trend. Noong 2009, pinalawig niya ang kanyang pananatili sa Australia sa pamamagitan ng paghahanap ng trabahong ito. Habang naghahanap ng bagong tirahan, ipinakilala siya ng isang kaibigan kay Simon, isang potensyal na kasama sa kwarto. Si Simon ay isang importer ng sapatos na nakasuot ng mamahaling suit at pinamunuan ang pamumuhay ng mga matagumpay na propesyonal ng Sydney. Siya at ang kanyang kasosyo sa negosyo ay nag-import ng mga high-end na sapatos mula sa US at ibinenta ang mga ito online sa Australia upang kumita. Pagkatapos ay lumipat si Lisa kasama si Simon at sinabi sa kanyang ina na pansamantala siyang tumutuloy kay Simon at naghahanap ng ibang lugar. Tiniyak niya sa kanyang ina na walang dahilan para mag-alala, sa paniniwalang hindi interesado si Simon sa mga babae, na sa tingin niya ay magiging komportable ang kanyang pamumuhay. Lumipat si Lisa sa marangyang 15th floor apartment ni Simon sa The Hyde, isang central business district ng Sydney. May mga floor-to-ceiling window at balkonaheng tinatanaw ang Hyde Park, nag-aalok ang apartment ng mga nakamamanghang tanawin. Pagkatapos ng 2 buwang pagsasama, ang relasyon ni Lisa at Simon ay umunlad mula sa mga kasama sa silid tungo sa isang romantikong relasyon. Sinabi ni Lisa sa kanyang ina na, sa simula, sila ni Simon ay nagkakasundo, kahit na hindi niya binanggit ang pag-ibig sa kanya. Sa kabila nito, mabilis na naging seryoso ang kanilang relasyon. Binigyan ni Simon si Lisa ng mamahaling smartphone at laptop na nilagyan niya ng spyware para subaybayan ang kanyang mga messages at mga tawag. Sinusubaybayan din niya ang kanyang mga galaw at na-access ang kanyang mga social media account, kung saan lihim niyang inalis ang mga kaibigan, tinanggal ang mga post at larawan, at binasa ang kanyang mga pribadong mensahe. Ang kontrol ni Simon kay Lisa ay tumindi araw-araw. Bilang isang master manipulator, nakumbinsi niya si Lisa na ang kanyang mga aksyon ay hindi kaaya-aya.
Sinalakay niya ang bawat aspeto ng kanyang buhay, inalis ang anumang privacy. Pinagbawalan siya ni Simon na gumamit ng mga pampaganda, pinupuna ang kanyang makeup bilang bulgar, at pinalitan ang kanyang mga damit ng mga simpleng disenyo, hindi kaakit-akit at ang mga kulay nito ay abo at itim lamang. Itinapon ang kanyang mga dating damit dahil sa pagiging masyadong sexy nito. Lumalabas lamang si Lisa sa apartment kasama lamang si Simon at bumisita lamang sila sa mga lugar na pinipili ni Simon. Ipinagbawal pa ni Simon si Lisa na pumunta sa gym, iginiit na gamitin niya ang mamahaling kagamitan sa pag-ehersisyo na binili niya para sa mga pag-ehersisyo sa bahay. Ang kanyang mga listahan ng kaibigan sa social media ay lumiit, at kalaunan, hinikayat siya ni Simon na tanggalin ang kanyang mga account. Sa totoong buhay, wala na ang mga kaibigan ni Lisa, at ang kanyang mga kontak at tawag ay mahigpit na sinusubaybayan, kung saan pinapayagan siya ni Simon na makipag-usap lamang sa kanyang ina at kapatid. Noong December 2010, binalak ni Lisa na bumisita sa Canada para sa Pasko kasama ang kanyang pamilya. Bagamat noong una ay sinadya ni Simon na samahan siya, kinansela niya ang huling minuto dahil sa agarang trabaho. Nag-aatubili, pinahintulutan niya si Lisa na pumunta ng mag-isa, ngunit nagpataw ng mahigpit na mga patakaran at kondisyon na kailangan niyang sundin. Nang dumating si Lisa sa Canada sa tahanan ng kanyang ina na si Joan, natigilan si Joan at ang kanyang kapatid na si Jason sa mga pagbabago kay Lisa noong nakaraang taon. Hindi na siya ang masigla at masayang kagandahan na naalala nila. Ang hitsura ni Lisa ay lubhang naiba sa makulay na babae na dati niyang kaanyuan. Wala siyang suot na pampaganda, nakatago ang kanyang buhok sa ilalim ng headscarf, at ang kanyang mga damit ay sobrang laki. Gayunpaman, ang mas nakakaalarma kaysa sa kanyang mga pisikal na pagbabago ay ang kanyang pag-ugali. Sa bawat ring ng telepono ay kabado si Lisa at sumasagot kaagad, gaya ng ipinag-utos ni Simon. Palagi siyang nanatili sa bahay, tumatangging makipagkita sa mga kaibigan, at bihirang mamasyal sa labas. Ang kanyang ina, na labis na nag-aalala at natatakot, ay nagpa siya na kausapin si Lisa at maunawaan kung ano ang nangyayari. Napaluha si Lisa at ipinagtapat na patuloy na sinusubaybayan siya ni Simon ang kanyang lokasyon at ang kanyang mga galaw. Sinusubaybayan din niya ang kanyang mga komunikasyon at kinokontrol ang bawat aspeto ng kanyang buhay. Ipinagbawal niya itong magtrabaho, makipagkita sa mga kaibigan, mag-gym o anumang mga libangan. Nawala ang kanyang mga kaibigan at nakaramdam si Lisa ng kalungkutan. Sinabi ng kanyang ina at hinimok ito na manatili na lamang sa Canada, kung saan mayroon siyang suporta at kaligtasan. Iginiit ni Lisa na mahal niya si Simon at naniniwala na ito ay isang pagsubok lamang. Siya ay kumbinsido na ito ay malapit ng matapos at ang kanyang mga intensyon ay mabuti. Sa kabila ng pakiusap ng kanyang pamilya, pinili ni Lisa na bumalik sa Australia. Pagkabalik ni Lisa sa Australia, lalong lumala ang sitwasyon. Mas lalo siyang pinaghigpitan ni Simon sa apartment at iginiit na kapag lumabas sila, kailangan niyang itago ang kanyang mga mata upang maiwasang makipag-eye contact sa ibang mga lalaki. Bukod pa rito, sinimulan niyang tawagin si Lisa sa kanyang gitnang pangalan na Cecilia, sa paniniwalang ito ay mas kagalang-galang. Noong tagsibol ng 2011, nagsimulang makaranas si Lisa ng pananakit ng kanyang binti mula sa isang lumang pinsala sa balet. Sa halip na dalhin siya sa ospital, kumuha si Simon ng isang babaeng physiotherapist na bumibisita sa kanilang tahanan 3 beses sa isang linggo. Naging nag-iisang kaibigan at katiwala ni Lisa ang babaeng ito, ipinagtapat sa kanya ni Lisa ang tungkol sa lalong mapang-aping sitwasyon niya kay Simon. Para sa ika-30 kaarawan ni Lisa noong ika-12 ng Hunyo, nag-organisa si Simon ng isang party sa isang upscale Sydney restaurant. Ngunit ang listahan ng bisita ay limitado lamang sa kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Hindi pinahintulutan si Lisa na mag-imbita ng sinuman mula sa kanyang mga kaibigan. Sa pagtatapos ng gabi, nag-propose si Simon na naglagay ng singsing sa daliri ni Lisa. Bagamat tinanggap niya ito, ang kanyang mga luha ay higit na tungkol sa kawalan ng pag-asa kaysa sa kadalakan. Sa pagbalik sa bahay, tinawagan ni Lisa ang kanyang ina, humihikbi habang ibinahagi niya ang balita. Labis na nag-alala si Joan at hinimok si Lisa na iwan si Simon at bumalik na sa Canada. Si Lisa, batid na maaaring sinusubaybayan ni Simon ang kanyang mga tawag, nakiusap sa kanyang ina na iwasang pag-usapan ang mga ganitong bagay sa telepono. Patuloy na hinimok ni Simon si Lisa na huminto sa kanyang trabaho, na sinasabing hindi siya pinahahalagahan at makakahanap ng mas magandang posisyon sa ibang lugar.
Sa kabila ng kanyang pressure, mahal ni Lisa ang kanyang trabaho sa beauty salon, kung saan nagkaroon siya ng tapat na mga kliyente at nasiyahan sa kanyang kinikita. Hindi niya maintindihan kung bakit dapat siyang umalis sa trabahong kinagigiliwan niya at kung saan siya nakaramdam ng pagpapahalaga. Nang tumanggi si Lisa na huminto sa trabaho nito, nadismaya ni Simon. Noong Agosto 2011, pumunta ito salon sa pinagtatrabahuhan ni Lisa at lumikha ng isang eksena na nagpilit kay Lisa na magbitiw sa trabaho. Bagamat nabigla si Lisa sa pag-ugali ni Simon, tiniyak ni Simon sa kanya na ito ay para sa kinabukasan ni Lisa, na sinasabing ang kanyang kita ay sapat para sa kanilang dalawa. Ang hindi alam ni Lisa ay ang nakakabagabag na kriminal na nakaraan ni Simon. Sa edad na 18, hinaras ni Simon ang kanyang dating kasintahan sa kanyang pinagtatrabahuhan. Matapos makialam ang may-ari ng tindahan, pilit na pinigilan ni Simon at ng kanyang mga kaibigan ang may-ari at brutal na sinaktan siya ni Simon. Si Simon ay nagsilbi lamang ng ilang buwan sa kulungan bago pinalaya sa piyansa para sa mabuting pag-ugali, isang malaking kaibahan sa kaakit-akit na panlabas na ipinakita niya kay Lisa. Sinubukan ni Lisa na tumuon sa mga plano sa kasal, ngunit kinuha ni Simon ang kontrol sa bawat detalye nito, hindi man lamang makapagdesisyon si Lisa sa mga gusto niya sa kanilang kasal. Sa isang sesyon ng physiotherapy, ipinagtapat niya sa kanyang therapist na naramdaman niyang nakulong siya sa relasyon at hindi siya makaalis dahil hindi siya pinapayagan ni Simon. Gumawa ng plano si Lisa at ang kanyang physiotherapist kung saan lihim na ibinigay ni Lisa ang kanyang mga gamit at mag-ingat sa bawat pagbisita nito. Noong ika-28 ng Hulyo, iniwan ni Simon ang kanyang laptop sa bahay na sinamantala ni Lisa bilang isang pagkakataon upang mag-imbestiga. Natuklasan niya ang spyware na sumusubaybay sa data ng kanyang telepono at nag-record ng kanyang mga pag-uusap, nakakaalarma, nakakita siya ng surveillance footage mula sa mga nakatagong kamera sa bawat silid ng kanilang apartment. Noong araw ding iyon, gamit ang telepono ng kanyang physiotherapist, tinawagan ni Lisa ang kanyang ina, hiniling sa kanya na pumunta kaagad at iuwi siya. Hindi makaalis kaagad si Joan sa trabaho at kailangan niya ng oras para ayusin ang shift swap, isang pagkaantala na labis niyang ikinalulungkot. Pagbalik sa bahay, mabilis na napagtanto ni Simon na natuklasan ni Lisa ang spyware at hinarap siya. Si Lisa, na nawasak at nalilito, ay nagtanong kung bakit siya ay sumailalim sa gayong invasive na kontrol. Sinabi ni Simon na ang kanyang mga aksyon ay para sa kanyang proteksyon. Noong ika-29 ng Hulyo, kinausap ni Lisa si Simon tungkol sa kanyang pag-espiya. Sa isang maigting na pag-uusap na naitala para sa korte, nakiusap siyang umalis, ngunit mahinahong tumanggi si Simon na inakusahan siyang may mga problema sa pag-isip. Noong ika-30 ng Hulyo, naghanda si Lisa na umalis na nag-impake ng kanyang mga mahahalagang bagay at dokumento. Nagkulong siya sa banyo at tinawagan ang kanyang ina, nagbabala na kung may nangyari sa kanya, si Simon ang may pananagutan. Sinubukan ni Lisa na umalis ng tahimik sa apartment habang natutulog si Simon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Iniulat ng mga kapitbahay na nakarinig ng hiyawan sa pasilyo na biglang tumigil. Makalipas ang 1 minuto, nahulog ang isang kabataang babae mula sa balkonahe sa ika-15 palapag na agad na namatay. Ang mga dumadaan, kabilang ang isang lalaking naglalakad sa kanyang aso, ay nakita siyang nahulog ngunit hindi naintindihan kung ano ang nangyayari sa oras na iyon. May nakita ang lalaki, na kalaunan ay kinilalang si Simon, na may hawak na malaki at itinapon ito pababa. Nang makarating ang mga tao sa pinangyarihan, patay na si Lisa dahil sa matinding pinsala. Makalipas ang 3 minuto, lumabas si Simon na nakapajama, umiiyak at sinasabing hindi niya nahuli si Lisa sa oras. Nagpahayag siya ng pagkabalisa dahil hindi niya ito napigilan. Bagamat sa una ay tila isang aksidente, mabilis na iginiit ni Simon na si Lisa ay kusang tumalon. Ang mga kakaibang pagtuklas ay lumitaw pagkatapos suriin ang katawan ni Lisa. Nabasa ang mga fragment ng isang note na makikita sa kanyang mga bulsa, may mga kamera sa lahat ng dako sa apartment. Sa takot na makita ni Simon ang mensaheng napunit at ikinalat niya ito, kinumpirma ng mga pagsisiyasat ang maraming kamera sa apartment, ngunit nawawala ang hard drive na may footage, at itinanggi ni Simon ang pagkakaroon nito. Gayunpaman, nakuhanan ng isang communal hallway camera ang isang nakakagigil na sandali. Tumakbo si Lisa palabas, humingi ng tulong bago siya kinaladkad ni Simon pabalik sa loob. Ito ang sigaw na narinig ng mga kapitbahay.
Bukod pa rito, ang laptop ni Simon ay naglalaman ng mga recording ng kanilang mga pag-uusap at ebidensya ng spyware na ginamit niya upang subaybayan si Lisa. Sa pagtatanggol ni Simon, sinabi niya na nagtalo sila ni Lisa noong umagang iyon na humantong sa kanyang pagiging hysterical. Ayon sa kanya, tumakbo siya palabas sa hallway na sumisigaw at dinala niya ito pabalik sa loob upang maiwasang maakit ang atensyon mula sa mga kapitbahay. Sinabi ni Simon na sinubukan niyang tawagan ang ina ni Lisa. Ngunit habang siya ay nasa telepono, tumakbo si Lisa palabas sa balkonahe at tumalon ito. Sinubukan daw niyang pigilan siya pero huli na ang lahat. Binanggit din ni Simon na dati nang nagbanta si Lisa na kitilin ang sarili niyang buhay, ngunit hindi niya sineseryoso ang mga banta nito. Sa panahon ng paglilitis, sinamahan ni Simon si Rachel Lewis, isang 22 taong gulang na modelo na kapansin-pansing kamukha ni Lisa. Si Rachel ay madalas na lumabas sa media, na iginiit na hinding-hindi sasaktan ni Simon ang isang babae. Nang maglaon ay iminungkahi na ang mga pampublikong pagpapakita ni Rachel ay udyok ng pagnanais para sa katanyagan sa halip na tunay na suporta para kay Simon. Nakipagtalo ang mga abogado ni Simon na si Lisa ay may sakit sa pag-isip at maaaring kusang nagpakamatay na binanggit ang kanyang kasaysayan ng anoreksya at klinikal na paggamot. Sinabi nila na si Simon, na maikli, ay hindi maaaring pisikal na itapon siya sa balkonahe. Gayunpaman, ito ay sinalungat ng gym trainer ni Simon, na nagsabing si Simon ay mas malakas kaysa sa kanyang hitsura at maaaring buhatin si Lisa. Bukod pa rito, ang kawalan ng mga fingerprint ni Lisa sa rehas at glass barrier ay nagmungkahi na hindi siya kusang tumalon. Ang physiotherapist ay nagpatotoo na si Lisa ay nagtapat sa kanya tungkol sa pang-aabuso, at ibinigay ang kanyang mga gamit para sa pag-ingat na napakahalaga sa kaso. Si Simon ay nahatulan ng pagpatay kay Lisa at sinentensyahan ng 26 na taon sa bilangguan na may posibleng parol pagkatapos ng 18 taon. Matapos ang hatol, ininsulto ni Rachel Lewis ang hukom kung saan siya ay inalis sa silid. Kalaunan ay tinapos ni Rachel Lewis ang kanyang relasyon kay Simon na sinabi sa isang panayam na mahirap para sa kanya na mapanatili ang isang relasyon sa bilangguan. Sa kabila ng napakaraming ebidensya ng kanyang pagkakasala, patuloy na ipinapahayag ni Simon ang kanyang kawalang kasalanan. Karamihan sa mga ebidensya laban sa kanya ay natipon gamit ang kanyang sariling mga SIVA device. Ang ina at kapatid ng biktima ay hinalinhan ng hatol, sa pakiramdam na kung wala ang surveillance footage at mga testimonya ng saksi, ang pagpatay ay maaaring hindi na parusahan. Pagkatapos ng paglilitis, naging tagapagtaguyod ang ina ni Lisa para sa kamalayan sa karahasan sa tahanan. Ang kaso ni Lisa na kinasasangkutan ni Simon ay naging isang high-profile na naghalimbawa ng karahasan sa tahanan na itinatampok ang kritikal na pangangailangan na kilalanin ang mga palatandaan at babala sa isang relasyon. Ang kwento ni Lisa Harnum at Simon ay nag-iwan ng marka sa parehong bansa sa Australia at Canada. Gaya ng dati, salamat sa panonood. Kung nakita mong kawili-wili ang video na ito, pahalagahan namin ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagkagusto at pag-subscribe sa channel. Ang iyong feedback at subscription ay tumutulong sa akin na magbahagi ng higit pang mga misteryosong mga kwento.